Kung isa ka sa mga nagpaplanong mag-apply sa ETIAP, malamang isa ito sa mga tanong mo. Paano ba talaga sagutan ang ETIAP application form? Saan ba makukuha ang application form na to? Ano ang dapat ilagay sa bawat item? Pwede bang mag-iwan ng blanco? Ano ang ilalagay kung OFW ka? Paano kung marami kang naging trabaho? At paano kung hindi ka sigurado sa course na gusto mong kunin? So kung yan ang mga tanong mo, nasa tamang video ka. Dahil sa video na to, iisa-isahin natin ang bawat bahagi ng ETIAP application form. At ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang dapat ilagay, ano ang mga dapat iwasan, at magbibigay din ako ng actual examples para mas madali nyong maintindihan. Kaya siguraduhin yung panoorin nyo ang video na to hanggang dulo. Dahil baka isa sa mga tanong mo ay masagot natin mamaya sa video na to. Hello guys! Welcome back again to my channel. So kung bago ka pa lang dito, ang channel na to ay dedicated sa pagbibigay ng information tungkol sa ETIAP or Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Dito natin pinag-uusapan ang qualifications, requirements, schools, courses, application process, at lahat ng kailangan mong malaman para makapag-college degree ka gamit ang iyong work experience. So kung interesado ka sa mga ganitong content, huwag mong kakalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. So, bago natin sagutan ang application form, alamin muna natin kung ano ba talaga to. So, ang ETIAP application form ang isa sa mga pinaka-importanting dokumento na kailangan mong isubmit sa school. Dito mo ilalagay ang halos lahat ng information tungkol sa iyong sarili. Kasama na rito ang personal information, educational background, work experience, trainings, certifications, awards, skills, community services, or community activities, at iba pang learning experiences. So sa madaling salita, ito ang magiging summary ng buong professional journey mo. Kaya napakahalaga na kompleto, malinaw at totoo ang lahat ng ilalagay mo rito. So start na natin guys. Ayan, search nyo lang po sa inyong Google tab, ETIAP CHED application form. Ayan guys, and then scroll up nyo lang. May makikita po kayo dito na etiap.org. Application form ETIAP. Click nyo lang po ito. Click. And then, ito po yung lalabas. I-redirect po niya kayo dito sa page na to. ETIAP application form. And then, scroll up lang ulit. So, dito nyo makikita yung application form. Ito po yung official application form na manggagaling sa CHED. Downloadable po ito. So, pwede nyo po itong i-download. Scroll up lang. So, hanggang 5 pages po siya. So, pwede nyo namang hindi na isama to. Itong page 5, itong qualifications of a candidate, what is ETIAP, like that. Pwedeng huwag nyo nang isama yan. Ayan guys, kung gusto nyo siyang i-download, click nyo lang po ito. Please click or tap here to download. So, click nyo lang po ito. Ayan guys, nag-download na siya. And then, punta kayo dito. Then, click this folder. Ayan guys, nasa ano na siya. Downloads nyo na po. Ayan, downloads. Application form. And then, right-click, open with Microsoft Word. Ayan guys, ito na yung lalabas. So, pwede nyo na po itong i-edit. Basta i-click nyo lang po itong Enable Editing. Click this. Ayan guys, pwede nyo na po siyang ma-edit. Ayan. Ito po yung makikita nyo sa application form. Ito po yung contents niya. So, bago po tayo dumiretso sa bawat item, gusto ko munang bigyan kayo ng importanteng reminders. So, number 1 po, basahin muna ang instructions. Marami pong applicants ang excited agad magsulat, pero nakakalimutan po nilang basahin ang instructions sa pinakaunang page. Ito po yun guys. Basahin nyo po ang instruction. So, ayon po sa nakasulat, dapat ay typewritten or malinaw ang sulat kung handwritten. Kailangan din pong kumpleto ang impormasyon. At kung wala talagang applicable na sagot sa isang item, wag po natin ito basta-bastang iwanang blanco. So, kung hindi po applicable, pwede nyong ilagay ang NA or
not applicable. Okay? Number 2, siguraduhin pare-pareho ang impormasyon sa lahat ng documents na isasubmit nyo. Halimbawa na lamang, kung ang pangalan ninyo sa PSA ay may middle name, dapat ganun din ang ilalagay nyo sa application form. So, iwasan po ang paggamit ng nickname or abbreviation. So, number 3, huwag po tayo mag-imbento ng information. Tandaan po natin na lahat ng ilalagay ninyo rito ay kailangang may supporting documents. So, mas mabuti ng konti ang mailagay kaysa naman maglagay tayo ng information na hindi naman po natin kayang patunayan. So, ngayon po, start na natin sagutan ang unang page ng application form. Ito po yon, personal information. Okay, sa unang item, ilalagay po ninyo ang inyong buong pangalan. Last name, okay, basahin nyo po ha, last name ang mauuna. First name and then middle name. So, siguraduhin po natin na pareho ito ng nasa PSA birth certificate o valid government issued ID. Okay, number 2 naman ay yung address natin. Okay, sa address po, ilagay po natin ang house number, street, barangay, municipality, or city, province, at zip code. Ayan, kung hindi nyo po alam yung zip code po ninyo, i-search nyo po sa Google, lalabas po yan. Ayan, telephone number, alam ko po guys na hindi naman po lahat ng mga applicants ay may telephone number. So kung wala po, ilagay nyo po NA or not applicable. Ang birth date naman po, simple lang po yan. Gamitin ng format na hinihingi ng form. Pero kung wala pong format na nakalagay dyan, pwede naman pong unahin na lang ang month. For example, December 25, 2001, like that. Okay? Sa civil status naman guys, so kung kayo ay single, lagay nyo single. Kung married, widowed, separated, or kung ano yung current status ninyo, lagay nyo po dyan. Ayan. Sa sex naman guys, either male or female. Nationality guys, Filipino. Definitely kasi guys, hindi po pwede ang foreigners na mag-apply sa ating ETIAP. Okay? So, dapat Filipino lang. And then, languages and dialects spoken. Okay? Dito maraming nalilito guys. Akala nila English lang ang ilalagay. So, hindi po. Ilagay ninyo ang lahat ng language or dialect na kaya ninyong gamitin. For example na lamang po, Filipino, English, Pangasinan, Ilocano, Cebuano, Kapampangan, Bicolano, Waray. Ayan guys. O kahit foreign language tulad ng Vietnamese, Japanese, Korean, Arabic, kung ginagamit ninyo ito sa trabaho ninyo. So ilagay nyo po lahat dyan ha. Ayan, number 9 naman ay degree, program, or field being applied for. So, kung makikita nyo po rito, may tatlong pagpipilian. First priority, second priority, at third priority. So, maraming nagtatanong, Sir, pwede bang isang course lang ang ilagay? So, ang sagot po ay pwede. Pero kung ang school ay humihingi ng second at third priority, mas maganda kung lalagyan nyo rin po ito. So, hindi dahil siguradong hindi kayo matatanggap sa first choice nyo, kundi bilang alternative kung sakaling makita ng evaluators na mas align ang experience nyo sa ibang degree program. So, ano ba ang dapat ilagay dito? Ang pinakamahalagang rule sa ETIAP ay ito po. Huwag nyo pong piliin ng course na gusto nyo lamang po. Piliin nyo po ang course na tugma sa inyong work experience. Okay, halimbawa na lamang po kung kayo po ay 10 taon nang nagtatrabaho bilang restaurant supervisor, hotel staff, food and beverage supervisor. So, mas bagay po ang Bachelor of Science in Hospitality Management. So, kung ikaw naman ay teacher, tutor, trainer, ESL teacher, corporate trainer, so mas bagay po ang Bachelor of Secondary or Elementary Education. So, kung ang experience mo naman ay office administrator, administrative assistant, HR staff, operations staff, so mas maaaring ma-align ka po sa business administration, major in human resource management, or office administration. Ayan, next naman guys, yung number 10, statement of your goals, objectives, purposes in applying for the degree. So, ito ang isa sa pinaka-importanteng bahagi ng application form. Dito mo sasagutin ang tanong na, bakit gusto mong kumuha ng degree? Okay, hindi kailangan ng sobrang haba, guys, ha? Hindi rin kailangan na malalalim na English words. Okay, mas gusto ng evaluators na honest at malinaw po ang sagot natin. For example na lang, pwede nyo pong lagay dito.
I have been working as an English teacher for more than 6 years. Through ETIAP, I hope to earn my bachelor's degree that recognizes my professional experience. So this degree will help me become more qualified for career advancement and allow me to continue serving my students with greater competence. So simple lang, diretso at may purpose. Okay? So iwasan po natin na maglagay po dito na I just want to graduate. So napaka-ikli at napaka-general. Okay? So, item number 11 na tayo, guys. Item number 11, this one. So, indicate how much time you plan to devote for personal learning activities that you can finish the requirements in the prescribed program. Be specific. Ang tanong dito ay gaano karaming oras ang kaya mong ilaan sa pag-aaral. So, hindi po ito exam ha. Wala rin tama o maling sagot. Ang gusto lang malaman ng school ay kung may oras ka ba talaga para tapusin ang program. So kung working professional ka, pwede mong sabihin na I can devote approximately 2 to 3 hours every weekday evening and longer study hours during weekends. Kung OFW ka naman, sabihin mo kung paano mo ibabalanse ang trabaho at pag-aaral. Kaya halimbawa, so despite my full-time work schedule overseas, I can dedicate 3 hours after work and my rest days for completing academic requirements. So ang importante po, realistic po ang sagot po natin. Okay? Number 12, for overseas applicants. So kung nasa Pilipinas ka, pwede mong ilagay NA. Okay? Dahil para lamang ito sa overseas applicants. Itong number 12. Ayan, kung OFW ka naman, ipaliwanag mo kung paano mo balak tapusin ng requirements. Okay? Kung uuwi ka, state mo dito kung kailan ka uuwi. Okay? Pero kung mag-stay ka abroad, ilagay mo dyan kung paano ka makikipag-coordinate sa school, paano mo ipapasa yung mga documents mo, paano ka dadalo sa required activities kung meron man. So number 13, guys, how soon do you need to complete equivalency or accreditation? So makikita nyo ang options dito, less than 1 year, 2 years, 3 years, and then 1 year. So, piliin po ang pinakaangkop sa situation natin. So, kung alam mong busy ka sa trabaho, huwag mong pilitin na less than 1 year. Okay? Mas mabuting realistic ang expectation. Okay? So, kung kaya mong tapusin ng less than 1 year, check mo yan. Less than 1 year, lagyan mo ng tick. And then, kung 1 year naman, within 1 year, lagyan mo ng tick. Or kung 2 years, tick dyan. Pero most of the schools, guys, ang maximum lang nila ay 2 years. Kailangan mo siyang matapos within 2 years. So, let's proceed na dito sa section 2, which is the formal education. Okay, sa bahaging ito, ilalagay ninyo ang lahat ng formal education na natapos ninyo or napasukan po ninyo. So, kasama na rito ang elementary, high school, senior high school, vocational courses, college, or kung nag-graduate studies kayo. So, sa course, halimbawa na lamang, kung kayo ay graduate ng college, ilagay nyo dyan, Bachelor of Science in Information Technology, for example, and then school, dito nyo po ilalagay kung anong name ng school, ABC University, ganyan. At inclusive dates of attendance po kung from 2012 hanggang 2015, ganyan, or kung 2016 hanggang 2020. So, depende po sa inyo yan. Okay? Ayan, so kung undergraduate ka naman po, ilagay mo pa rin. Kasi hindi naman kailangang graduate para maisama dito. Basta naging bahagi ng educational history mo, pwede naman mong ilagay dito. Okay? Kung 2 or 3 na ang college na napasukan mo, isama mo silang lahat. Huwag mong itago, mas maganda ang complete records. Okay? Lagay mo lahat yan dyan. So, sa susunod naman po natin ay ang non-formal education. Ayan. Dito naman po natin pag-uusapan ang training, seminars, certifications, tulad ng TESDA, PRC, like that, NC2, NC3, NC4, at iba pang credentials na makakatulong sa inyong ETIAP application. So, ang non-formal education po ay tumutukoy sa seminars, trainings, workshops, short courses, webinars, orientations, at iba pang
structured learning na hindi bahagi ng regular na school curriculum. Halimbawa na lamang po kung ikaw ay nag-attend ng leadership training, customer service training, fire safety seminar, first aid training, child protection seminar, TESDA training, computer training, bookkeeping seminar, digital marketing workshop, English proficiency training. So, lahat po ito ay pwede mong ilagay kung mayroon kang certificate. So, ano po ang ilalagay nyo rito? Title of training program. So, ilagay po ang eksaktong pangalan ng training. Halimbawa na lamang po, leadership development training, basic occupational safety and health, and then title of certificate obtained. Kung ano mismo yung nakalagay sa certificate mo, halimbawa na lamang certificate of completion, certificate of participation, certificate of attendance, or certificate of achievement. Okay? Inclusive dates of attendance. Halimbawa na lamang March 15 to March 17, 2024. Again, all entries should be supported by authenticated photocopy of appropriate certificates, documents obtained from the institution through the program. Okay? Nakalagay po dito authenticated photocopy. Ayan guys, pero yung iba guys, ano naman, tumatanggap sila ng photocopy lang talaga kahit hindi siya authenticated. Ayan, number 3, other certification, examinations. So, pareho ba ito ng seminars? So, hindi po. Magkaiba po sila. Ang section na ito ay para sa mga certification, examinations, or competency assessments na iyong naipasa. Halimbawa na lamang, TESDA National Certificate, PRC Licensure Examination, at naipasa mo yon, lagay mo dyan. Civil Service Eligibility, NC2, NC3, NC4. Ayan, lagay mo lahat dyan sa number 3. Pwede din po yung language proficiency exams at iba pang professional certifications. Okay? So, for example, anong lalagay mo dito sa title of certification examination? Ilalagay mo dyan, for example na lang, TESDA NC2 Housekeeping, Civil Service Professional Eligibility, Bookkeeping NC2. Ayan. Pangalawa naman po ay yung name or address of certifying agency. Okay, for example, TESDA Regional Office, Professional Regulation Commission, Civil Service Commission. Ganon siya, guys. At yung date kung kailan po siya sinertified or kung kailan mo po ito nakuha. Pang-apat po ay yung rating. Okay? Kung may rating po yung examination, halimbawa na lamang 85%, 90%, pass, or competent. So, kung walang rating ang certificate, pwede mo ito iwan ng NA or not applicable. Okay? So, punta naman tayo guys sa pinakamahalagang bahagi ng buong application form. At ito ang dahilan kung bakit ka makakwalified sa ETIAP. Okay? Ang iyong work experience. Ayan. Paid work and other experiences. So, kung mapapansin ninyo, halos buong page ang inilaan dito. At hindi po ito accidented dahil dito makikita ng evaluators ang lawak ng inyong professional experience. Kaya, wag itong sagutan ng minamadali. Okay? Isa-isahin natin. Dito tayo sa post or designation. Okay? So, ang ilalagay mo dito ay kung ano ang official job title mo. Halimbawa na lamang, English teacher, warehouse supervisor, restaurant manager, administrative assistant, HR officer. Okay? Ayun yung mga examples. Okay? Ang tip ko po sa inyo, kung maraming promotion ang nangyari sa isang kumpanya, mas mabuting ilista ang bawat position ng hiwalay. Okay? Makakatulong ito upang makita ang career progression mo. Okay? Number 2, this one. Inclusive dates of employment. So, dito ilalagay ang from and to. So, kung nag-start ka ng January 2018, lagay mo dyan. Kung hanggang ngayon, nagtatrabaho ka pa rin sa the same company, lagay mo dyan present. Okay? Pero kung tapos naman na, pwede mo ilagay January 2018 to January 2020. Depende na lang kung kailan talaga yung inclusive dates of employment mo. Okay, wag po kayo manghula Kung hindi mo na maalala, silipin niyo po ang inyong Certificate of Employment or SSS Employment History. Okay? Kung hindi niyo na po maalala ang inclusive dates of employment. Next naman po, number 3 ay ang name and address of company. So, ilagay nyo po ang complete name ng company ninyo. Halimbawa, ABC Logistics Corporation. Saka yung address po. For example, Makati City, Metro Manila. And then number 4, terms or status of employment. Okay, halimbawa na lamang, regular, probationary, contractual, project-based, part-time, full-time, casual, seasonal.
Ayan guys. Or kung ano po ang applicable po sa inyo. Next naman po ay name and designation of immediate supervisor. Okay, dito po ilalagay ang pangalan ng immediate supervisor po ninyo. Halimbawa na lamang, Maria Santos, school principal. O kaya naman John Cruz, operational manager. Ayan. Kung retired na ang supervisor nyo o wala na sa kumpanya, pwede pa rin siyang ilagay kung siya ang naging supervisor mo noong panahong iyon. Okay, number 6 naman tayo, reasons for moving on to the next job. Okay, so ang lalagay nyo po dito, example na lamang, for career advancement or for higher salary, for better opportunity, or kung natapos yung kontrata nyo, contract completion. Or kung nagsarado yung company nyo, company closure, lagay nyo dyan. Or kung na-relocate kayo, lagay nyo relocation. Or kung tapos na yung project nyo, end of project. So kung family reasons naman, lagay nyo family reasons. Okay? Take note lang po, wag po magsulat ng negatibong komento tungkol sa dati mong employer. Panatilihin po nating professional ang ating sagot. Okay, number 7, describe actual functions and responsibilities in position occupied. So, ito ang pinaka-importante sa buong work experience section. So, dito nagkakamali ang maraming applicants. Marami ang nagsusulat ng isang sentence lang. Halimbawa, I teach students, blah, blah, blah. Ganyan. Pero hindi naman sapat po iyon. Mas maganda kung ilalarawan mo talaga ang ginagawa mo araw-araw. Okay, halimbawa na lamang kung teacher ka, I prepare lesson plans, deliver classroom instruction, assess students' learning outcomes, manage classroom behavior, communicate with parents, prepare instructional materials, and participate in school activities and professional development programs. So, pwede ka po maglagay ng bullets, okay? Lagay mo doon. So, per bullet, 1 sentence, okay? Kung pwede ka maglagay 5 to 10 bullets kung marami ka po talagang functions and responsibilities dyan sa position mo na yan, okay? So, mas malinaw, mas detalyado, mas madali pong ma-assess ng evaluators ang competency mo. Okay, number 8. In case of self-employment, name 3 reference persons. Okay, kung self-employed ka, business owner, freelancer, consultant, online seller, kailangan mo magbigay ng 3 reference persons na makakapagpatunay ng nature ng inyong trabaho. Okay, kung hindi naman ito applicable sa iyo, pwede mo lagyan ng NA or not applicable. Okay? Ang nakalagay dito, use another sheet if necessary, following the above format. Kasi guys, usually, marami tayong mga experiences, di ba? So, kaya nilagay po nila ito dyan dahil expected na po na kulang po itong space na to para sa yung work experience. So, pwede ka pong gumamit ng kahit ilang pages pa yan, guys. Kung talagang marami kang work experiences. Okay? Okay, next naman po natin ay yung section 4. Honors, awards, and citations received. So, in this section, please describe all the awards you have received from school, community, and civic organizations, as well as citations for work excellence, outstanding accomplishments, and community service. Okay, so ang una po dito ay academic award. So, dito po ilalagay ang mga awards na natanggap mo habang nag-aaral ka pa. Okay, for example na lamang dito, award conferred. Okay, President's Lister, Dean's Lister, Academic Excellence Award, Best Thesis, Best Research, Most Outstanding Student, Leadership Award. Ayan guys. Yan po yung lalagay nyo dito. And kung ano po yung name ng organization na nag-award po sa inyo at kung kailan po ayun na award sa inyo. Number 2 naman po ay Community and Civic Organization Award or Citation. So, ito naman po ay para sa mga awards na galing sa community. Halimbawa na lamang po, barangay recognition, volunteer recognition, church recognition, or outstanding community service award, youth leadership award, NGO recognition, environmental awards, or Red Cross Awards, at iba pa. Okay? So, kung active ka sa simbahan, pwede mo rin itong isama. Halimbawa na lamang, Certificate of Recognition bilang lay minister, or Outstanding Volunteer, or Parish Service Award. Basta may proof or
certificate na supporting document. Okay, number 3, work-related award or citation. So, ito ang pinakamadalas na meron ang working professionals. Halimbawa na lamang, Employee of the Month, Employee of the Year, Perfect Attendance, or Best Teacher kung teacher ka, Outstanding Sales Performer kung nasa sales industry ka, Top Agent, Best Supervisor, Best Customer Service Award, Safety Excellence Award, Leadership Award, Long Service Award, lahat ng pwede mong ilagay dito, ilagay mo guys. Okay? So, reminder lang po, kung wala kang award, wag ka pong mag-alala kasi hindi po ito automatic na requirement. So, mas maganda lang kung meron para makadagdag points ka guys. So, pagkatapos ng awards, punta naman tayo sa section na madalas na nakakaligtaan po natin. Ang section 5, which is the creative works and special accomplishments. Okay, so in this section, enumerate the various creative works you have accomplished and other special accomplishments. Examples of these are inventions, published and unpublished literary fiction and non-fiction writings, musical work, products of visual performing arts, exceptional accomplishments in sports, social, cultural, and leisure activities, which can lead one to conclude the level of expertise you have obtained on certain fields of interest. Include also participation in competitions and prizes obtained. So, halimbawa na lamang po dito ay kung nakapagsulat ka po ng libro, nakapagawa ka ng research, may napublish ka na article, or may invention ka, or nakagawa ka ng training manual, nakapag-design ng computer system, nakagawa ng website, nakapag-develop ng mobile application, nakapag-compose ng educational materials, nakagawa ng instructional videos, nakapag-produce ng YouTube educational content. So, lahat ng ito ay maaaring ilagay. So, ano po yung ilalagay natin sa description? Okay, ipaliwanag kung ano ang nagawa mo. Okay, so date accomplished, kung kailan po ito natapos. Okay, name and address of publishing agency or institution. Ayan, kung may organization or institution na maaaring magpatunay, lagay mo dyan. So, example na lamang, kung teacher ka at gumawa ka ng learning modules na ginagamit sa school, so pwede po yun. So, for example din, kung gumawa ka ng sariling instructional video sa YouTube at educational ang content, pwede mo ring ilagay iyon bilang special accomplishment. Ang mahalaga, may maipapakita kang ebidensya. Okay? And number 6, dito po tayo sa section 6, lifelong learning experience. Okay? So in this section, please indicate the various life experiences from which you must have derived some learning experience. Please include here unpaid volunteer work. Okay? So ito ang nagpapaiba sa ETIAP compare sa ordinaryong college application. Dahil dito, inaamin ng CHED na hindi lang sa classroom natututo ang tao. Okay, marami tayong natututunan sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa community, sa hobbies, sa volunteer work, at maging sa paglalakbay. So, isa-isahin po natin. Okay, number 1, hobbies or leisure activities. Okay, maraming nagtatanong, Sir, ilalagay ko ba na mahilig akong matulog? Siyempre hindi, wag mong ilagay. Ang gusto ng ETIAP ay hobbies na may natututunan ka. Halimbawa na lamang, photography, public speaking, or kung magaling ka sa chess, ayan, programming, cooking, baking, gardening, graphic design, video editing, reading books, ayan, pwede rin yan. Learning languages, sports, music, martial arts, at iba pa. So kung ang hobby mo naman ay related sa course mo, mas maganda. Halimbawa na lamang kung IT ang kukunin mo at ang hobby mo ay coding. So, plus points po iyon. Kung education naman, at ang hobby mo ay paggawa ng educational videos, so, napakagandang ilagay din po iyon. Okay? Okay, number 2 is special skills. So, ito naman ang skills na na-develop mo sa paglipas ng panahon. Halimbawa na lamang, leadership, public speaking, computer troubleshooting, graphic design, video editing, project management,
teaching, bookkeeping, cooking, foreign languages, Microsoft Office, Google Workspace, communication skills, customer service, problem solving, team management, at marami pang iba. Okay? So, ang tip ko po sa inyo, piliin lamang ang skills na related sa degree program na ina-applyan po ninyo. Okay? And next part is the work-related activities. So, ito ang mga activities na ginagawa mo sa trabaho mo na nakakapagbigay sa'yo ng bagong learning. Halimbawa na lamang na-promote ka bilang team leader, naging trainer ka, naging project head ka, nagkanda ka ng seminars, nag-supervise ka ng malaking team, naging committee chairperson ka. So, lahat ng ito ay pwede mong ilagay. Next is volunteer activities. Okay? So, list only volunteer activities that demonstrate learning opportunities and are related to the course you are applying for credit. Example, counseling programs, sports coaching, project organizing or coordination, organizational leadership, and the like. Okay? So, isa ito sa mga pinaka-underrated na section. Halimbawa na lamang, church ministry, lay minister, youth leader, Red Cross volunteer, feeding program, medical mission, tree planting, community outreach, disaster response, school volunteer, at iba pa. Okay, so ang importante, may natututunan ka rito. Okay, at may contribution ito sa personal or professional growth mo. Next one is travels. Okay, cite places visited and purpose of travel. Include a write-up of the nature of travel undertaken, whether for leisure, employment, business, or other purposes. State in clear terms what new learning experience was obtained from these travels and how it helped you become a better person. Maraming nagtatanong, Sir, kailangan ba nakapag-Europe ako? So, hindi po. Hindi po ito travel vlog, okay? Ang gusto nilang malaman ay kung ano ang natutunan mo sa mga lugar na napuntahan mo. Halimbawa na lamang kung OFW ka, napakalaking learning experience na nun. So, pwede mong isulat kung paano ka natutong makisalamuha sa iba't ibang kultura, paano ka naging independent, at paano ka nag-improve professionally. So, kung domestic travel ka naman, pwede rin, basta ipaliwanag mo ang learning experience mo. Hindi lang lugar na pinuntahan mo. Okay? So, natapos na natin ang halos lahat ng application form. Isa na lang ang natitira at ito ang pinaka-personal na bahagi, ang essay. Okay? Dito mo ikikwento kung bakit gusto mong makapagtapos ng degree at kung paano ito makakatulong sa iyong buhay, pamilya, trabaho at komunidad. So, maraming applicants ang natatakot dito kasi iniisip nila, ay mahina ako sa English. O kaya naman hindi ako marunong gumawa ng essay. So, ang masasabi ko lang, wag po kayong matakot. Hindi ito English writing competition. Hindi rin po ito thesis, okay? Mas gusto ng evaluators ang isang honest, organized, at malinaw na essay kaysa sa sobrang lalim na English pero halatang kinopya naman sa internet. So, ayun guys. Natapos na natin yung from part 1 to part 7 ng application form. So, bago mo i-submit ang application form mo, ito yung checklist na pwede mong sundan. Okay? Kompleto ba ang lahat ng personal information? Pareho ba ang spelling ng pangalan sa PSA at valid IDs? Kompleto ba ang educational background? Nilagay mo ba lahat ng relevant experiences? Naidagdag mo ba ang trainings at ang certifications? Na-attach mo ba ang supporting documents? Napirmahan mo ba yung application form? Kasi dito guys, kailangan mong pirmahan yan. Ayan, pero yung iba kasing ibang mga schools, hindi na nire-required ng notarize. Kasi ito guys, papanotarize pa to. Ayan, yung mga ganyan-ganyan. Community tax certificate. Ayan, pati yung under oath na yan guys. Sa yan? Sa notary public. Kung i-require ng school na ipanotarize tong application form. Pero may mga schools kasi na hindi na nagre-require ng notarize nito. Okay? So, depende pa rin yan sa school. Okay?
Ayan guys, so before ko tapusin ng video na to, gusto ko lang pong linawin na ang application form ay simula pa lamang ng proseso. Okay? Ang acceptance sa ATIAP ay hindi nakabase sa application form lamang. Kasama rin sa evaluation ang work experience, portfolio, supporting documents, interviews, kung required ng school, competency assessment, so depende po ito sa school, at iba pang requirements na maaaring ipatupad ng napiling institusyon. Kaya kung may bahagi ng application form na hindi kayo sigurado, wag po tayong manghula. So mas mabuting magtanong sa ATIAP coordinator ng school na inyong a-applyan. Kasi mas gusto po nilang nagtatanong ang applicant kaysa naman mag-submit ng maling information. At iyon po ang ating complete guide sa kung paano sagutan ang ATIAP application form. So sana ay naging malinaw po sa inyo ang bawat bahagi ng form at kahit papaano ay nabigyan ko kayo ng practical tips na magagamit ninyo sa inyong application. So kung may mga tanong pa po kayo tungkol sa ATIAP, schools, courses, requirements, o gusto ninyong malaman kung anong degree program ang maaaring bagay sa inyong work experience, ay i-comment nyo lamang po yan sa ibaba. Dahil sinisikap ko pong basahin at sagutin ang inyong mga tanong upang makatulong sa mas marami pang aspiring ATIAP applicants. So kung nakatulong po itong video na to sa inyo, so malaking tulong din po kung i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan, katrabaho, kapamilya, or mga nagbabalak din na mag-apply ng ATIAP. At kung hindi ka pa subscriber, wag mo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga ATIAP videos. So maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa inyong ATIAP journey. Goodbye!